Yung sa issue ng West Philippine Sea. Hiniya kasi ni Dr. Jose Antonio Goitia na may mga sandaling hindi sapat yung pagiging maingat. Kailangang magsalita ang isang bansa ng malinaw. Yung mga pag-atake sa legal na posisyon ng Pilipinas, lalo na laban sa Philippine Coast Guard at sa Armed Forces of the Philippines ay hindi maaaring palampasin. Anya, kapag pinahihina yung mga institusyon nagtatanggol sa Republika ang neutralidad, ay hindi na pagiging maingat. Ito ay nagiging pagsuko, kaya tanggal itong mga payag ay tuwiran nagpapahina sa kakayanan ng bansa sa ipagtanggol ang soberanya nito sa ilalim ng international batas. Dagdag pa nga ni Dr. Goitia, yung mga panawagan para sa mga pagurong ay bihirang aminin bilang pagtataksil. Madalas binabalot ang mga ito sa wika ng pragmatismo hanggang sa ilantad ng kasaysayan ng tunay na pinsala. Sa batas, malinaw ang katotohanan na nakaugat ang karapatan ng Pilipinas sa United Nations Convention of the Law of the Sea at pinagtibay na desisyong arbitral noong 2016 na bumura sa malawak at katang isip na pag-angkin ng China. Kapag pinag-usapan pa lamang ang pagsuko ng teritoryo kung saan ang binabawasan na bansa ang sariling depensa at pinapalakas ang panig ng umaagaw. Samantala, ang tinatawag na 9-9 ng China ay walang batayan, walang malinaw na hangganan at walang bisa sa mata ng international na batas. Kaugnay nito, ito yung report mo kanina, Radyo Manjay. Sinabi pa ni Goitia na hindi maaaring balitin ang epekto ng mga payag ni Senador Rodante Marcoleta, Senador Robin Padilla at ilang personalidad sa media. Ang patuloy na pagkwestiyon sa mga karapatang pandagat ng bansa at ang pag-ulit ng mga naratibong hinubog ng dayo ang kapangyarihan ay naglalagay sa alanganin ang pambansang interes sa panahong kinakailangan ang malinaw at matibay na paninindigan. Inaangkin nga ngayon ng China ang Palawan, ngunit ang pahayag na ito ay walang batayan at taas ang tinatanggihan ng Pilipinas. Pero git nga ni Dr. Goitia, ang Palawan ay hindi kailanman naging bahagi ng China. Walang dinastiyang Chino ang namamahala rito at walang kasunduan naglipat ng soberanya. Ang katuyan ng Palawan bilang teritoryo ng Pilipinas ay tuloy-tuloy mula sa kolonya na panahon hanggang sa kasalukuyan. May nabasa ko kanina na tinawag ni Commodore J. Tariela ng Coast Guard na traidor yung mga yung mga kumakampi sa China at sa kanilang mga paninindigan sa gitna ng mga issue ng mga teritoryo. Lalo na yung pagsuko daw. Tandaan po natin ang Kalayaan Island, Kalayaan Group Island, pati yung Pag-asa Island ay sa Pilipinas po yan.